You know, our goal in every celebration, pag tayo po ay pumupunta dito, pag tayo ay magpupuri sa ating Panginoon, is that after this, pagkatapos ng ating 10:30 worship, pagkatapos ng ating celebration na ito, is that we will come out of the gates deeply in love with God. Amen. Na pag lumabas ka dyan, lalo mo pang mahalin ang ating Panginoon. Amen. Sino ditong nagmamahal kay Kristo? Taas ang kamay. Mahal niyo si Lord? Amen. Kung mahal niyo si Lord, paglabas niyo dyan, mas mahal niyo dapat si Lord. Amen. That you will grow deeper in love with our God. Amen. In the book of Psalms 146 verse 6, He is the maker of heaven and earth, the sea, and everything in them. He remains faithful forever. Amen. Ang ganda nun. Siya daw na may-ari o gumawa, naglalang ng langit at lupa, kahit ng karagatan at lahat ng nandoon, mananatiling tapat, magpakailan paman. Amen. Wow. Ang ating Panginoon, He remains faithful. Kahit na ano ang circumstansya nating mga tao, whether we believe Him or not, whether we worship Him or not, God remains faithful forever. Buti na lang. Sabi mo sa katabi mo, buti na lang. Buti na lang si Lord, hindi pa bago-bago ang isip. Buti na lang si Lord, hindi pa bago-bago ang mood. Buti na lang si Lord, walang mood swing. Sabi mo nga sa katabi mo, parang ikaw yung sinasabi. Parang ikaw yun ah. Di ba, no? Si Lord, wala siyang panahon. He is the God of all season. He is the God of all times. Pero tayo minsan, parang especially when we woke up in the wrong side of the bed, may itang ulo mo eh. Mo kung kakausapin, masamang tulog ko ngayon, masamang gising ko. O kaya man, when things are not doing well with us, naaapektuhan ang ating disposisyon, maaaring hindi maganda yung ating diskarte sa buhay, kasi parang things are not well. O kaya man lalo na pag walang pera, no? Alam niyo, may malakas tumawa doon Alam niyo, mga Pilipino, pag walang pera, sa totoo lang, pintang-pinta sa mukha. Nakikita. Tingnan niyo yung katabi niyo. Ayun anong nababanaag nyo dyan? Maraming pera yung katabi mo. Milyonaryo yung katabi mo, akala mo ba? Amen! Milyonaryo yan, hindi lang nagpapahalata. Alam nyo, lahat ng mga mananampalataya ng ating Panginoong Hesukristo, ang plano ng Lord ay pagyamanin tayong lahat. Sabi siguro ng iba, talaga ba itong katabi ko, milyonaryo? Hindi mo, mukhang dukha Wait ka lang. Sabi mo sa katabi mo, wait ka lang. Nasa proseso na akong maging milyonaryo. Wait ka lang. Kaya nagmamadali. Basta alam ko na lahat ng mga nag-a-attend ng 10:30 celebration, magiging milyonaryo ang mga tao dito. Bakit ako ba nagsabi niya? Noon ko pa ito naririnig Naka-ponytail pa ako sa Balete Drive. Hanggang dito, ponytail pa rin naman Di ba, Palagi ko itong naririnig. This has been a long-standing prophecy. In fact, marami na po ang naging milyonaryo sa lugar na ito. Kaya alam mo, hindi aksidente na nandito ka nakaupo Di ba? Kasi kandidato ka. Sabihin mo sa katabi mo, kandidato ka. Praise God. Kaya lang talaga yung iba sa atin, pagdating sa ganyan di nga. Ako, talaga lang. Now, we find it difficult to believe. Because of the onset of technology and information, marami na sa atin ngayon, totoo lang, dahil, talamak na ang teknolohiya. Marami sa atin self-reliant na, Self-reliant. Kaya mo nang gawin. Mga user-friendly, easy to use, Do it, ano ba yun? Do it, ano nga yun? Yun na nga. Na mental block, tama ba yun? Okay, at dahil din sa mga fast-paced quality of living, mabilisan ang takbo ng panahon ngayon
Kaya marami sa atin sanay naman sa mga instant. Nagmamadali ako ngayon kailangan ko ng kape, instant coffee, tada! Kailangan ko ng pagkain, instant today, instant noodles, tada! Samantalang ang noodles, mamasahin pa yan, handmade. Ngayon, lahat instant na. At dahil everything is made available anywhere, from big packages to small packages, and you can avail of it kahit na sa pinakamaliit na sari-saring store. Di ba, Ito yung staging sa atin ngayon ng mundo. Napakabilis, napaka-available na ng lahat, instant. Di ba, Kaya nga ang mga tao ngayon, sa totoo lang, wag po kayong magalit, hindi na sanay maghintay. May dumaan na anghel. Gusto kasi natin, pag meron tayong hinihingi sa ating Panginoon, Lord, ngayon na ngayon na. Ngayon na ngayon na. Ibagsak mo sa harapan ko, Lord. Ngayon na ngayon na. ASAP. Meron akong time calendar, Lord, ha? Ayoko nang sumasala sa kalendaryo ko. Now na. Well, faith is now, opo, but sometimes we are going through a process. At pati sa church ngayon, gusto natin madali ang service, Buti na lang hindi kayo niyan. Hindi kayo yan. Madaling service. Bilisan mo dyan, pastoran, daldal mo. Kailangan mga 30 minutes tapos na service. Busy akong tao, marami ako agenda. May pupuntahan pa ako, bukas na mall. May appointment ako. Meron pa akong gagawin. Maglalaba pa ako, magsha-shopping pa ako, mag-grocery pa ako, lahat. Dalihan mo dyan. Pati sa service, kailangan bilisan. Ina-expect din natin that lahat ng gusto natin ay ibibigay, even as we come to the presence of God. Para mga spoiled brat, Lord, gusto ko ng ganito, pengin ito, pengin noon. Pengin dito, pengin noon. Ngayon na, ha? Ayoko na naghihintay. Now na. Para kasi ito yung staging sa atin. At minsan, we boss around, even in the presence of God. Bossy. Ayoko umupo dyan, ha? Paano kaya ngayon? Wala kayo sa mga favorite seat nyo. Sana wag nyo naman ika-offend yan, Wag po kayo mag-alala. Pagkatapos ng completely ma-dry up ito, ibabalik po namin ang napakagagandang paborito nyong upuan. Naku, tuwan-tuwa yung mga may favorite seat doon. Hindi ho yan habang panahon. Pinapatuyo lang po natin. Ang ganda ng dome natin, hindi ba? Di ba kayo nagpapasalamat, binigyan tayo ng Panginoon ng napakagandang pasilidad? Aba, hindi nyo na ito matitisod kung saan-saan, ha? Amen. The Lord find this church faithful. Kaya tayo pinagkalooban ng Panginoon. At tayong lahat ay bahagi sa kabutihan na to ng ating Panginoon. Kailangan instant. Ikaw, pastor, magpipreach ka ba? Gandahan mo yung word, ha? Baka hindi maganda yung word na piniprepare mo, ha? Mabore ako sa'yo. Ha? Kailangan, pastor, gandahan mo yung ministry mo. Kailangan anointed. Kailangan pagka nag-pray, yung kumikisay-kisay ako, kailangan ganun. Para ako na-epilepsy sa kisay, yun ang anointing na hinahanap ko. Yung kailangan tigmak ako ng luha. Yan. Kailangan talagang merong pananayo ng balahibo. Yan, para malaman kong anointed ka. Nandidikta pa, paano kung lahat ng ating inaasahan ay hindi nangyari? Walk out ka kay Lord. Ayoko na. Magba-backslide na ako. Hindi na ako attend ng charge. O kaya hahanap na ako ng ibang charge. Sabi mo sa katabi mo, wait ka lang. Alabitin mo ulit, wait ka lang. What if things doesn't happen the way you want it? The way you dreamt it? The way you prayed for? The way you envisioned? The way you desire? Hindi ganun ang nangyayari. Lord, nagpipray ako ng magandang bahay Kaya lang parang hindi yata ako nakatira sa magandang bahay ngayon. Lord, nagpipray naman ako ng top of the line na magandang sasakyan. Pero bakit parang carag yung akin? Alam niyo yun, carag. Pag carag naman, gandahan nyo na yung pronunciation para
saucy pa rin, kahit carrot, di ba? Carrot. Okay. Lord, nagpipray naman ako. Bakit ganun? Bakit hindi ito yung nangyayari sa akin? Nangyayari ba yun sa inyo o sa akin lang? Ako lang talaga. Buti pa kayo. Sino dito ang meron pang hinihingi sa Panginoon tas ang kamay? Diyan, may hinihingi pa kayo kay Lord? Wow, kayo dyan. O meron pa dito, meron pa. Oh, wow, meron pala kayong hinihingi kay Lord. Nabigay na ba? Sino ang hindi pa? Hindi pa. Interesado ako sa hindi pa. Ayun marami-rami pa. Ay, salamat. Pare-pareho pala tayo. Abay, kung ako naman ang tatanungin nyo, pag baka i-flash ko yung isang role yung ganyan sa dami ng ililista ko, marami pa po akong hinihiling sa ating Panginoon. But what do you do? Kung yung mga bagay na hinihingi mo, ay wala pa. There's a saying that reality bites. No? Ito yung totoo Humihingi ka, pero wala pa nga. Meron kang pinapanalangin, hindi pa nga nangyayari, hindi pa na ibibigay sa'yo. Meron kang inaasahan, pero hindi pa dumarating. What do you do? Sisimangot ka? Magmumukbo ka kaya? Magdadabog ka kay Lord? Lalayasan mo ba si Jesus? I-renounce mo ba ang iyong pananampalataya? What do you do? Ay, makapunta na lang sa mall, makapaglibang. Ganun ba? Magdi-deny ka na lang? No. Sa totoo lang po, our lives are full of expectations, unmet expectations. Tama po ba? Meron ba kayong mga expectation na hindi pa natutupad? Amen? Marami pa tayo niyan At yung mga buhay naman natin, kahit na tayo nakakilala na sa ating Panginoon, ay hindi pa naman talaga ayos na ayos. Nasa proseso pa po tayo ng pag-aayos ng Panginoon. Amen? Noong nakakilala po tayo sa Panginoon, hindi naman instant pagising mo, tada! Bago na ako. Bagong mukha, bagong ugali, bagong itsura, bago lahat. Hindi naman ganon yun, hindi magic. Hindi ba? Every day, the Lord is changing us from glory to glory. Amen. May proseso tayong kailangan na pagdaanan. Hindi po instantaneous lahat ng bagay. At ganoon din po sa ating buhay, inaayos pa tayo ng ating Panginoon. So pag tiningnan mo yung katabi mo, titiga mo ulo hanggang paa, sige, titiga mo. Tsura, di ba? Hindi pa perfect yan. At tayo rin naman, ikaw din naman, hindi ka rin perfecto pa. Pero wag po tayo mag-alala, nasa proseso na tayo ng pagsasaayos ng ating Panginoon. Amen! Amen! Wait ka lang. Di ba? Minsan, ano ka ba? Christian ka pa naman, ang sama ng ugali mo. Nakakarinig ba kayo ng ganon? Naku, yes daw. Mas masyadong maganda ang audience reception sa banda rito. Di ba, no? Di ba, porque nakakilala ka sa ating Panginoon, people expect so much. Tama ba yun, no? Kailangan para ka ng santo, kailangan na ang banal-banal mo na lumakad. Bawal nang tumawa ng yung kita yung alangala. Na parang meron tayong ganong kaisipan. Naku, ano ba yan? Di naman banal. Ang lakas tumawa, kita yung alangala, lahat ng gilagid nakalabas. Hindi, dapat pag tumawa ka, plastic. Marami tayong mga forms na inaasahan, but actually, sa totoo lang po, ang pagbabago ng Panginoon sa atin is more than what is going on with our outside. Yung inside, madali lang yung outside Mahaba buhok mo, paggupit mo, di maikli na. Maitim ka, magpa-bleach ka. Mamit kang sunrocks. Amira. Di ba, no? Mataba ka, magpalaipo ka. Diba? Ang bilis. Pero yung pagbabago sa kalooban, yan ang matagal. Sabi mo sa katabi mo, wait ka lang. Baka inaasahan ka masyado ng katabi mong magbago. Sabi mo, wait ka lang. Sandali lang. Dali. Diba? Yung pagbabago sa kalooban Di naman mailalabas yung puso mo para i-dissect kung ano bang nandyan. Di. No? As you come to the presence of God, we are being changed from glory to glory. Huwag ka lang nagmamadali masyado. Sabi mo ulit sa katabi mo, wait ka lang.
Masyado kang nagmamadali. Marami pang gagawin sa atin ang ating Panginoon. At kung sakasakali naman, nabigla ka namang nabago ng Panginoon, well and good, mabuti po yun. Salamat sa Diyos. Pero kung medyo natatagalan, ayan na, wait ka lang. Amen. Lalo na ngayon, October 19 na. Grabe, ang bilis ng panahon. Hindi ba kayo nagtaka? Ang bilis ng panahon, ano? Parang ang bilis ng oras. Sa mall ngayon, may Christmas countdown na. Ilang araw na lang ba? Like what? 50-something days na lang till Christmas. Yung mga iba dyan na humahabol sa taon na ito ng kung ano man ang hinihingi na, matatapos na October, Lord. Magdi-December na, wala pa. Sabihin muli sa katabi mo, wait ka lang. Sabi naman ng mga pilosopo, wait na nga ako ng wait. 10 taon na nga ako nagwe-wait Tagal-tagal naman. Hindi na yata ako sasagutin ng Panginoon. Siguro si Lord may favorite. Siguro ang favorite ng Panginoon yung mga nakaupo lang dito kasi ito lang nagre-respond paano naman yung mga nakaupo dito? Favorite din pala ni Lord. Masama na ang tingin nila sa akin. Paano naman yung mga nandito? Favorite din ni Lord. Lahat naman tayo favorite ng Lord, di ba? Pero it's not our posture when we are asking something from God that matters. Hindi yung ilang balding luha, hindi yung ilang tagal sa pagtitira pa, hindi yung pagulong-gulong mo at kung ano mga ginagawa mong ritual that will matter in the presence of God. What matter is your faith. Yung pananampalataya mo. Kahit na anong ngal-ngal mo dyan, kung hindi naman buo ang iyong pananampalataya, how can God really move in your behalf? Hindi ba? So maraming mga imperfection sa ating paligid. Ano ngayon kung maraming imperfection? Marami kang problema, ano ngayon? Ganyan talaga But what will you do? Pag hindi ka pa nasasagot, pag nandyan pa rin, nag-pray naman ako, nandyan pa rin, Pastora Wing Alam niyo, I met someone this week, na-counselan ko po ito at, he claimed, that mabuti naman siyang tao, life is good sa kanya. Tapos, ginagawa niya naman lahat ng mga mabubuting bagay at siya naman ay isang masipag na tao, aral. Pero hindi magandang nangyayari sa buhay niya. That was his big question. Mabuti naman ako Akala ko naman, ginagawa ko naman ang tama, mabuti. Pero ba't ganito ang nangyari sa akin? Sino dito ang mabubuting tao? Taas ang kamay. Yung sa palagay niyong mabuti kayo. Bakit yung iba hindi makataas ng kamay? Ano bang akala niyo? Sino dito? Alam niyo, mabuting tao kayo. Taas ang kamay. Wala po akong joke sa susunod. Yung iba kasi hinahanap na yung catch even bad things happen to good people. Kahit na mabuting tao ka, may mga bagay na pwede ring mangyari sa'yo. Sabi nga sa book ng Ecclesiastes, yung sun, time and chances happen to them all. Sa atin daw lahat. Nagigising tayo sa isang araw, natutulog tayo sa isang buwan. Masama o mabuti. But what will you do if things are not doing well with you? Paulit-ulit kong tinatanong sa inyo. Ano kaya ang pwede mong gawin pag ang mga bagay na ito ay hindi nangyayari sa inyo? There is one Bible person, si Father Abraham. I want us to open our Bible in the book of Genesis chapter 15 verses 1 to 6. Alam niyo na mga panahon na to, si Abram pa lang ang pangalan niya, Abram. Okay? Was at the point of desperation. He's desperate. Halos talagang inexhaust niya na ang lahat ng kanyang lakas. Wala Merong bagay na wala sa kanya. At siyon ay ang anak. And he was old and gray. At ang kanyang esposa, si Sarah, ganun din naman, old and gray. At eto pang catch, baog. So, paano magkakaanak ang baog?
And Abram was so desperate. Sa Genesis chapter 15 verse 1, and sabi din, after this, the word of the Lord came to Abram in a vision. Do not be afraid, Abram. I am your shield, your very great reward. Sa verse 2, but Abram said, Sovereign Lord, what can you give me since I remain childless? And the one who will inherit my estate is Eliezer of Damascus. Panginoon, ano pang pwede mong ibigay? Kasi he was so rich. In fact, Abraham was one of the richest during his time. At hanggang ngayon, walang makapapantay sa kanyang kayamanan. And yet, old and gray, wala siyang anak. Walang magmamana ng kabutihan ng Panginoon sa kanyang buhay. At sabi ng Panginoon sa kanya, when he was at that point, alam na alam ng Panginoon, pag tayo ay nagmumukmuk at pag tayo ay desperate. Ang sabi doon, the word of the Lord came to Abram in a vision. Do not be afraid. Abram, huwag kang matakot. I am your shield, your very great reward. Huwag kang matakot, ako ang iyong kalasag. Ako ang magpapala sa iyo. Anong sinagot ni Abram? Verse 2. Natuwa ba siya? Yes, Lord! Amen. Hindi. Anong sagot niya? But Abram said, Sovereign Lord, what can you give me since I remain childless? And the one who will inherit my estate is Eliezer of Damascus. Nagreklamo. Sinabi na ng Panginoon, huwag ka matakot. Sagot kita. Ang sagot ni Abram, Panginoon, ano pang ibibigay mo? Wala naman akong tagapagmana. Wala akong anak. At ang magmamana ng lahat ng mga ito, ayun, yung katiwala ko si Eliezer. Anong sabi ng ating Panginoon? And Abram said, You have given me no children. Wala ka naman binibigay sa aking anak. So a servant in my household will be my heir. Yan, dahil wala naman akong sariling anak. Ayan, di katulong na lang magmamana. Siya na lang. Ang dami-dami mo pa naman binigay na yaman sa akin, Lord. Wala naman akong anak. I have no one to pass on this blessing. I have no heir. I am childless. You have given me no children. Gabi ang complain, ano? Kaya ito, yung katulong ko, siya ang magmamana. Ano naman ang sabi ng ating Panginoon? Then the word of the Lord came again to him. This man will not be your heir. Hindi siya ang magiging tagapagmana mo. But a son who is your own flesh and blood will be your heir. Hindi itong katulong mo ang magiging tagapagmana mo. Bibigyan kita ng sarili mong dugo at laman ng iyong sariling anak. Sa verse 5, he took him outside and said, Look up at the sky and count the stars, if indeed you can count them. Then he said to him, So shall your offspring be. Abraham believed the Lord, and he credited it to him as righteousness. Amen. Si Abraham, nasa point siya ng desperation. He's asking God for something. In fact, he's asking God for something that is so impossible. Imposible. Baoge, matanda na. Paano magkakaanak? Meron ba kayong mga situation na parang baog? At parang hindi na talaga? Hindi na pwede. Imposible. Alam nyo, kung meron kayong mga imposibleng sitwasyon, ayan ang gustong-gusto ng Lord mag-perform ng miracle sa buhay natin. Yan ang gustong-gusto ng Lord. Amen. Kaya lang paano nangyari yon kay Abram? Actually, nag-complain pa siya kay Lord eh. Hindi lang siya nag-state ng fact, Lord, I am childless. Hindi eh. There's really desperation in his heart. Lord, ang dami mong binigay sa akin, but I have no heir. And the one who will inherit is my servant. Panginoon, ang tagal ko nang pinagpe-pray. Wala pa. Year in, year out, wala pa.
parang nakakawala na ng pag-asa. Baka ngayon pinagpe-pray mo, may posibilidad pa. Ito, yung binigay na example sa atin in the Bible, clinically talagang imposible ito. Mga 90 anyos na ito mga to 99, 90. Paano sila magkakaanak? Matanda na. Meron ba ditong 90 years old man lang? May 90? Wala. 80! 80. May 80? May 80. Wala, ang bata naman ng crowd natin. 75. 75. Si Mami Chit! Kaya to si Mami Chit, sa totoo lang, yummy pa yan. Pwede pa yan. Mami, magkakaanak ka pa, pwede pa. Bata ka pa. Naalala ko yung sinasabi ni Pastora Vicky. Ang middle age daw ngayon, 60. Asan ba si Pastora Vicky? Nandito ba? Sabagay, ayun. Pastora Vicky, naalala ko, several years ago, nung nag-50 ka, sabi mo ang middle age 50. Tandang-tanda ko yan. Nung nag-60 siya, ang middle age 60 na. Kaya mami, malapit na. Pwede kang mag-middle age. Kaya nga ako, teenager pa lang ako ngayon Actually. Teenager. Diba? Yung mga panahon ni na Trixia, tsaka ni na, ayan, yung mga youth natin dito, mga infant pa lang yan. Pambira. Imagine mo, imposible sitwasyon yun. Wala kaming anak, Lord Parang siguro naiisip nila that they're near at the end of their lives. Ang dami namang pagpapala, ang daming blessing. Wala naman tagapagmana. Parang useless yung mga blessing na yun. Wala siyang mapagpapasahan. And yet, the first thing that ever came to him is the word of the Lord. Meron ba kayong mga imposibleng sitwasyon sa buhay ninyo? Meron? Ang una niyong pulutin is the word of the Lord. Amen. Si Abraham, ang unang dumating sa kanya at the point of his desperation is the word of the Lord. The word of the Lord came to him in a vision. And then another thing is the word of the Lord came. Dumating ang salita ng Diyos kay Abraham. Meron ba kayong nalalaman at pinaniniwala ang salita ng Diyos sa buhay niyo man lang? Meron? Sino dito? Meron kayo pinaniniwalaan na promises ng Panginoon? 1, 2, 3. Ayan na, asa na? Asa na yung mga kamay nyo? Meron kayong pinaniniwalaan? Praise God. Puhunan nyo na yan. Sabihin mo sa katabi mo, puhunan mo na yan. Yung iba kasi hahanap ng puhunan, pera Nasa ba? Pera. Hindi. The word of the Lord came. Puhunan mo yan. Amen. Ano? Salita ng Diyos? Ito, salita ng Diyos. It will be the seed in your life in fulfilling your God-given miracle and answered prayers. Puhunan mo na yun. Salita ng Diyos. Huwag ka na maghanap ng ibang puhunan. Yung ibang puhunan, nauubos. Naluloko pa nga yung ibang puhunan Natatangay pa yan, hindi ba? Pero pag ang puhunan mo ay salita ng Diyos, grabe. Kahit na sino, hindi na yan mananakaw sa puso mo pag binaon mo yan sa puso mo ngayon. The word of the Lord came. At pagkatapos, tapos na? Hindi. Sabi ng ating Panginoon sa verse 5, He took him outside. Nagsalita ang Panginoon, narinig ni Abraham. The word of the Lord came. Pagkatapos nun, anong nangyari? The Lord took Abraham outside. Sabihin nyo nga, outside. Lakasan nyo, sabihin nyo, outside. Abraham was inside his tent. Doon siya nakasimangot, doon siya nagmumukod. That tent represent your comfort zones. Yung mga pinagtataguan yung mga dati. Yung mga pinagtataguan yung ordinaryo. Yung mga pinagtataguan nyo, what you think is just normal. But the Lord, the word of the Lord came, and He took Abraham outside.
Sabihin nyo nga, outside. Lumabas ka. Sabihin mo sa katabi mo, lumabas ka. Huwag ka magtago sa lungga mo. Get out from your comfort zone. Sino dito ang gusto ng napakalaking himala sa Panginoon? Yung talagang makalaglag hiningang, ayun naman pala eh. But we're hiding doon sa tent of what is ordinary. You know, sometimes it's unfair that we're asking God for supernatural, pero nandun tayo nag-ooperate in the natural. Tama po ba? You're getting this? Humihingi tayo sa ating Panginoon ng napakalaking bagay, and yet we're delivering very little for Him. We're asking God for big things. Wala pong masama doon. Pero yung pananampalataya mo nandun, nasa sulok, nandun, ang liit-liit. He took Abram outside. Umalis ka dyan sa comfort zone mo. Umalis ka dyan sa ordinaryo. Umalis ka sa natural. Umalis ka sa dati mong gawi. Naranasan nyo na ba dumiskarte sa buhay nyo? You know what I mean? Yung ikaw yung nag-isip, ikaw yung gumawa ng paraan. Have you tried that? O ako lang gumagawa niyan? Pero kahit na anong diskarte natin at kahit na anong galing naman natin, magagaling naman tayo. Sabi mo nga sa katabi mo, may galing ka naman. Ba't yung iba, hindi masabi yan sa katabi? Parang hindi kayo naniniwalang may galing yung katabi niya. May galing naman na diniposito sa atin ng ating Panginoon, but na-exhaust na natin yung galing natin lahat. Tama po ba? I'm sure, sa buong buhay natin, lahat na talaga ng lakas, galing, pamato, panabla. Nilabas mo na. Pawis, luha. Nilabas mo na yan lahat eh. And you're at your present results. Nandiyan ka sa kalagayan mo ngayon. Nilabas mo na lahat. Yung bulsa mo nakabaliktad na rin. Labas na rin lahat. You have exhausted all means just like Abram did during his time. Kaya lang wala eh. Then the word of the Lord came, He took Abram outside. Sabihin nyo nga uli, outside. Wala hong himala sa loob ng tolda. Wala pong himala doon sa loob ng ating lumang ginagawa o dating mga ginagawa. Lumabas tayo. And said, verse 5, He took him outside and said, Look up at the sky and count the stars. Nilabas ng Panginoon si Abraham at anong ginawa niya? Pinatingala sa langit. Look up. Buti pa si Raisa, mahilig mag-look up. Eh tayo, naglo-look up lang tayo pag picture taking. Look up, look up. Mag-look up nga kayo, look up. Dito, papalook upin ko. Tingnan ko nga, look up nga, look up, look up. O, very good. Napakamasunurin niyo talaga. I love this crowd. Eh dito, pa-look up nga, look up, look up, look up, look up. Anong nakita niyo? Okay, so... Awit na yun lang. Yun na dito. Look up nga kayo, pa-look up nga. Ayun, no? Anong nakita nyo? Kisame din, di ba? But far above that kisame is the heavens above. Di ba? Yung pag-look up doon, the Lord is saying to Abraham that you put your reliance on me. Kasi ang staging natin ngayon sa mundong ito is to be self-reliant. That's why we miss the things that the Lord wants to do in our lives. Kasi depende ka na sa sarili mo eh. Kaya mo namang gawin. Kaya nga we are stuck. Na-stuck na tayo dun sa what is normal, ano yung ordinaryo na nangyayari sa atin. But we want to press on with the supernatural. Amen po ba? Gusto nating makuha yung extraordinary. Gusto natin makuha yung miraculous. Amen? Lumabas ka sa tent.
Sabi mo sa katabi mo, lumabas ka sa tent. At tumingin ka sa Panginoon. Amen? Kung humihingi ka ng mga makalangit na pagpapala, hindi mo makukuha yan dyan sa katabi mo o sa tao. Doon yun, no? Sa ating Panginoon. The word of the Lord came to Abraham. The Lord took him outside the tent. All right? And then the Lord made Abraham to look up the sky. Pinatingin niya sa langit. Tapos na? Hindi. Count the stars. Bilangin mo ang bituin. Sino dito ang nagbilang na ng bituin? Marami-rami rin palang mga nawala na ng isip, nagbilang. Huwag po kayo mag-alala, ako din nagbibilang ng bituin eh. Tinatry ko talaga, I'm challenging myself, lalo na pag starry yung sky. Tingnan ko nga, nalilito ako eh kung saan point ako nag-umpisa, hindi ba? Saan na nga ba ako nag-umpisa? Ayun, may kumukutitap na red, dyan ako mag-umpisa. I'll try to count, no? Doon sa limited na span ng aking mga mata. Tapos maya-maya, I will lose count of how many stars, no? Hundreds of them. Tinatry kong i-push yun sige nga, Lord. Try ko nga. Kung gaano ba kahirap yung pinagawa ng Lord kay Abraham, kaya pala dinugtungan ng Panginoon, if you can count them. Kung kaya mo. Ito ba sinabi ng Panginoon para tuyain si Abraham? Sige nga. Bilangin mo yung bituin. Nabilang mo, belat. May fans akong bata doon. Di ba? Hindi ito sinabi ng Panginoon para inisin si Abraham eh. Kung kaya mong bilangin, dinugtong niya, so shall your descendants be. Amen. Amen. Dinugtong niya, bilangin mo, kung kaya mo, ganyan karami ang magiging anak mo. Parang sinasabi sa atin ng Panginoon, lumabas ka sa tent mo, meron ka ng salita ng Diyos, lumabas ka na. Amen? Tumingin ka sa ating Panginoon, put your reliance on God. Count the stars, do something about your faith. Challenge your faith hanggang kaya mo. Hanggang paano mo ipreson, hanggang ibitaw mo yung pananampalataya mo in total surrender with the Lord. So shall your blessings be. Pag hindi na kaya ng pananampalataya mo yung sa dami, Lord, talagang, supernatural na, Panginoon. Diba? Then the unlimitedness of God will just flow in us. So shall your descendants be. Wow. Kaya lang minsan, pag ganito na yung usapan, pag maramihan na, hindi na tayo makasunod, Parang minsan, dito ba si Mirla Baharo? Aba, ayun, present. Aba, parang omnipresent tong babaeng ito. Nung isang araw nakita ko lang sa Facebook pa picture-picture sa Hong Kong, nandito na. Diba? Parang pag kami magte-testify dito, nang tinetestify natin is several hundreds and several thousand. We can believe God for that. Tama po ba? Pero parang dumami na yung zero, parang di ka na makasunod. Ilan daw? Ilang digit? Ilan? Ay, hindi siguro para sa akin yun. Hanggang dito lang ako 4 digits. Hindi. I-count mo yung stars mo, i-count mo yung blessings mo. Kung kaya mong i-count, ganun karami ang pagpapalang tatanggapin mo sa ating Panginoon. If you can count them, kung kaya mo, ganun karami. Kung kaya ng pananampalataya mo maniwala sa Panginoon for as many as the stars in the skies, di ganun karami ang magiging blessing natin. Kaya lang, ang staging natin is limited. Palagi tayong zero in. Kailangan instant, kailangan madalian. The Lord doesn't work that way. Hindi naman instantaneous nung sinabi ng Panginoon, buntis agad yung asawa ni Abraham hindi. They counted several years more bago na buntis si Sarah. Sarai pa siya nun, Saraido. Ang kanyang bahay bata. Saraido. Diba? Several years.
So mamaya pag nanalangin tayo, Lord, we received it by faith. Mamaya, asa na? Sana kaya? Nagmamadali. Ka mag-alala, wait ka lang. Sabi mo sa katabi mo, wait lang. Yung pananampalataya, hindi porke sinabi mo, oo, may mga ganon. Talaga, kung ganon talaga yung pananampalataya mo, as you say, it will happen. Kung ganon, wow, it will happen to you. But sometimes, it would take a process. We need to wait. Naalala ko ang mga Israelita nung panahon na sila ay bumabaybay sa ilang. Alam niyo mga Israelita at the time that they were going through the wilderness, bago sila pinakawalan ng mga Egyptians, 400 years of slavery. 400 taon na silang alipin. At sa totoo lang, kung 4 na taon ka ng alipin, siguro nakamatayan na ng lolo, ng lolo, ng lolo. Yung pagiging slave nila, yung alipin nila, in fact, nakalimutan na nila eh. 400 years, nakalimutan na nga nila kung ano ang faith. Parang stories na lang na naririnig nila na may God of the Hebrews. 400 years of slavery, 400 na sila ay naghihirap, inaalipin. Nakalimutan na nila ang mga himala at mga mabubuting nagawa ng Diyos. Nakalimutan nila. Minsan tayo, pag nagtatagal tayo sa mga sitwasyon, nakakalimutan din natin that God is faithful, that God is able, that God is true. Kasi nagtatagal tayo. Di lalo na yung mga Israelita, 400 years. 75 lang po ang pinakamataas nating edad dito. Walang 400 years. At sa tagal nun, nakalimutan na nila. They already have forgotten that there's a God na pwedeng sumagot sa kanilang panalangin until one day, sabihin nyo nga, one day, may isang araw that the Lord heard the cry of affliction ng mga Israelitang ito. And He delivered all the Israelites from the hands of the wicked Pharaoh. At pagkatapos nun, sila ay nakalabas. Napunta sila sa ilang. For 40 years in the desert, pambira, 400 taon na sila ay alipin. 40 years pa silang paikot-ikot sa ilang, in the wilderness. Sabi ng mga Bible scholar, 11 days daw yon. May mga Bible researches na 4 days nga lang daw. Sabi ko, Lord, kung 4 days yon, sa isang araw na nagrereklamo sila, ang penalty nila, 10 years, hindi ba? Mabihira. Mahirap talaga magreklamo. But during those times that they are in the wilderness, ikot sila ng ikot doon. This is what happened. They saw the miracles of the Lord. Araw-araw nakakita sila ng mga himala ng Panginoon. Nagugutom sila, may babagsak na tinapay. Wow, fresh. Freshly baked from heaven. Pag gusto naman nila ng fried chicken, tamang-tama pa, 12:00 na. Wow, umuulan ng KFC. Ano bang brand nyo? Maxes? Bonchon? Ano pa ba? Umuulan, wow. Ng mga meat from heaven. Wow. Pero kinabukasan, magrereklamo na naman sila. Ano ba din Moses? Dinala mo ba kami sa ilang para magutom, para mamatay sa uwaw? Ayan na naman, uulanin na naman sila ng pagpapala. Kinabukasan, ano ka ba naman Moses? Ano ba? Tapos bigla na naman silang makakita ng himala ng Panginoon. Maya-maya lang makakalimutan ng, ano ka ba naman Moses? Mahina ang memorya ng mga Israelita, no? Kakahimala lang ng Panginoon sa kanila, lagi nilang nakakalimutan. Nakita nila in their own eyes, nagpart yung Red Sea, nakatawid sila, wow. Nakalimutan na nila yung kinabukasan, magrereklamo na naman sila. Huna kami, ano ba, walang tubig. Nagiinit na nga yung ulo ni Moses. Sa kakareklamo. Alam niyo yung distinct quality ng mga Israelita during that time? Nagrereklamo sila eh. Pero I started realizing bakit sila nagrereklamo. Kasi nakalimutan na nila kung sino ang kanilang Diyos. Parang
hindi na nila kilala ang kanilang Panginoon. Kaya reklamo sila ng reklamo. Sabihin mo sa katabi mo, buti na lang hindi ka nagrereklamo. Oo, hindi nagrereklamo yung katabi mo. Kilala niyan si Lord. Ito mga Israelita, reklamo ng reklamo. Kakahimala lang ng Panginoon sa kanila. Maya-maya nagrereklamo na naman. Sabi sa Deuteronomy chapter 8 verses 2 to 4. Bakit ba dinala ng Panginoon ang mga taong ito sa ilang pahirap naman, Lord? 11 days journey lang naman. Bakit mo naman ginawang 40 years? Ba't naman ganon? O ito, sagot. Sabi sa Deuteronomy chapter 8 verses 2, remember how the Lord your God led you all the way in the wilderness these 40 years. Alalahanin nyo kung bakit kayo dinala doon. Anong sabi? To humble and to test you in order to know what was in your heart, whether or not you would keep His commands. He humbled you, causing you to hunger and then feeding you with manna, which neither you nor your ancestors had known, to teach you that man does not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. Sa verse 4, your clothes did not wear out, and your feet did not swell during these 40 years. Grabe. Pinapaalala sa kanila ng Panginoon. Hindi nyo nga alam yung mana, pero pinapakain kayo faithfully ng Panginoon. Habang kayo'y tumatawid sa ilang, yung mga damit ninyo hindi naman namaho, hindi naman lumiit. Habang sila'y lumalaki, kasama nilang lumalaki ang kanilang mga damit. Habang sila ay lumalakad, hindi napupudpod ang kanilang mga sandals. Kasamang lumalaki ng kanilang paa ang mga sandals na ito. Hindi ba milagro to ng Diyos? Pero nakakalimutan nila yan. And you know, sometimes tayo din, sa dami ng mga blessings natin, we got so familiar with being blessed. Na minsan, we are now complacent with God. Parang pag medyo na-delay lang yung prayer nyo, ano ba yan, Lord? Bakit naman ang tagal? Now. Dati naman, pag nagpe-pray ako, Lord, ang bilis ha, ba't ngayon hindi na? We started to grumble. We started to say something. Ayan, tagal naman. Ayan. Pero sabi ng Panginoon, remember, alalahanin daw natin, bakit tayo dumadaan minsan sa mga paghihintay na ito? To humble us. Para minsan tayo din ay tumapak ng konti sa lupa. Yung iba kasi sa atin, nasa alapaap na lagi eh. Porque naman na-bless talaga naman, ha? Lumipad na. Hindi na nakaalala sa ating Panginoon. Just to humble you. Na kahit na ikaw ay pinagpapala ng Panginoon, we remain humble before the Lord. Amen. Kahit na bilyon-bilyon na ang padaanin ng Panginoon sa kamay mo, you remain humble before God kung ayaw mong mapa-wilderness uli. Amen ba? Yung mga Israelita, araw-araw pinagbinibless. At minsan sa atin din, in our modern times, marami sa atin binibless ng Panginoon. Tama po ba? Sino dito ang mga naranas ng i-bless ng Panginoon? Tas ang kamay. Naranasan niyo ba ma-bless ng Lord? Ako rin, naranasan ko ma-bless ng Panginoon. Praise God! Amen! Pero pag may panibagong problema, what do? Bakit naman ganun, Lord? Ba't naman sa akin nangyari? Ba't hindi na lang dito sa katabi ko? Ba't ganon? Mabuti naman akong tao, Lord. Bakit nangyari ito? You started questioning God again. Kaka-prove lang niya ng sarili niya sa'yo. During your past miracles, yung mga sagot sa panalangin mo, nakalimutan na naman ba? Mahina ang mga memorya ng tao. Siguro ako din, Lord, mahina ang memorya ko. You need to remind me. Amen. Baka nakakalimutan natin. When we're going through these things, alalahanin mo. Sino dito ang may mga problema, taas ang kamay? Uy, ang dami. Paboritong lugar to ng Panginoon. Pag marami tayong problema, alalahanin mo ang katapatan ng Panginoon sa buhay mo. Meron ng record si Lord na ginawa na mabuti sa buhay mo Alalahanin mo yun. Remember what the Lord has done in your life.
So pagdadaan ka sa mga pagsubok, alalahanin mo, pakikalabit mo ngayon katabi mo, sabi mo, alalahanin mo. Huwag ka magreklamo. Probably the Lord is humbling you down. The second thing is that to test us. Upang subukan tayo. No, na kung ikaw ba may problema, pupunta ka ba sa 10:30 service? Hindi na, mag-a-absent ako. Buti na lang tayo dito kahit marami tayong problema. Sinubok tayo kung pupunta tayo ngayong araw na to. Pero mabuti na lang, nagtagumpay ang Panginoon sa buhay natin. We are here. Amen. Nandito ang ating Panginoon. Nandito rin tayo. Ano kung may problema? At talaga may problema eh. But we're here to test us. Ano bang gawa ka? Konting problema lang, lalaglag ka na kay Lord. Hindi. To test us. Wow. To prove. No, kung anong yari ka na Kristiyano. And then the last thing is to know what is in our heart. Para malaman ng Panginoon, ano bang laman ng puso mo? Mahal mo ba ang Panginoon dahil binibless ka niya? Paano kung hindi ka nakakakita ng blessing? Susumpain mo si Lord. Paano kung hindi nasunod yung gusto mo? Paano kung natagalan? Paano kung ang tagal talaga? Magagalit ka kay Lord? What is in your heart? Hindi Minsan we act like spoiled brats, no? Lord, kailangan, pag sinabi ko, gawin mo, ngayon na. Ayaw na naghihintay, Lord, Ngayon na. Paano ko natagalan? Magagalit ka kay Lord. To know what is in our hearts. God wants us to remember who He is. Ano ba si Lord sa buhay mo? Kung paano si Abraham sinagot ng Panginoon, the word of the Lord came to him, and the Lord took him outside, and the Lord made him to count the stars, to look up and to count the stars. And Abraham believed God, and it was accounted righteousness for him. Ngayong umagang ito, gaano ba ka-imposible ang mga bagay na yan? Gaano ba ka-difficult ang mga problema mo? Gaano ba kadami yung mga hinihingi mo sa ating Panginoon? How are you going to react to this? Magagalit ka ba kay Lord? Hindi. Huwag mong kalimutan ang kabutihan ng Panginoon. Remember the goodness of God. Amen? Alalahanin mo, may track record na si Lord sa'yo Amen? You always remember the faithfulness of our God. Alam niyo ako nga personally, my mom suffered a stroke last June. During our anniversary. Di ba I testified before you ng mom ko several times. Meron siyang ailment and the Lord healed her. Last June, during the seed anniversary, birthday pa nga yun ni na Bishop tsaka Pastora Vicky, I received a call that she was rushed to the hospital and she suffered heat stroke. Hindi siya makakilala, hindi makatayo, hindi makapagsalita. Pag tiningnan ka, lagusan ng tingin. No? Wala siyang focus. And she has to feed in a tube. Hanggang ngayon, ganun siya. And the last time I was there, I was changing her essentials, yung diapers niya. Sabi ko habang nagpapalit ako, sabi ko, Lord, baliktad Dati nung baby akong pinapalitan ng nanay ko. Ngayon, siya nang pinapalitan ko. At pag mahina-hina ka pa, talaga naman, syempre, you will be discouraged because it's taking quite long. Lord, alam mo naman ang aking patience span. Patience is not one of my greatest virtues, Lord. Mainipin po akong tao para sa mga nakakakilala sa akin. Naku naman, Lord. But it's taking quite long para sa aking kalendaryo. And when I was doing that, when I was cleaning her, I really heard the Lord. Sabi ng Panginoon, Weng, where is your faith? Naku, na-rebuke ako. Sabi ko, nga Lord, I will look up to you. You are the healer of my mom. Sa physical, pag nakita ko, this is not a very encouraging sight. But I have my God. Lord, kung bubuhayin mo ang nanay ko, bubuhayin mo ang nanay ko. Amen? Pagagalingin mo yan. She's 79 years old. Hindi nga makaupo, hindi nga makatayo.
Lagi lang naka-lie down. No? And you know, the doctor, tinapat pa ang aming pamilya like 2 weeks ago, sinabi na, talaga mga doktor minsan, very encouraging ang kanilang mga sinasabi. Sabi sa amin ganito, kasi pinapatanggal ng father ko yung NGT niya dito, kasi parang nahihirapan siya. She lost so much weight. And then sabi ng father ko, pwede ba i-remove na lang yon? No? Sabi ng doctor, Tay, pag ni-remove yan na lang po ang life support niya. So kung paano ho siya, ganyan na ho siya. Kung hahaba po yung buhay niya, depende na po sa inyo. Ganyan na ganyan. Walang reaction. At nung ikinikwento po ito sa akin, all the more that I stood on my faith, sabi naman ng Bible, that our times in the hands of God, no? Ang ating mga oras ay nasa kamay ng Panginoon. At naniniwala ako na ang ating Diyos ay buhay. Kahit na nakikita ko ang nanay ko na immobile, alam niyo yan, she cannot really move. Naniniwala ako na hindi ibig sabihin sinungaling si Lord. I know that one day, my mom will come to this church, makikipagchika uli sa inyo. Amen? Praise God. You know, that will not dampen our faith. May mga ganyan talaga kung pwede ko lang sabihin, Lord naman, bakit mo naman nangyari ito sa akin? Ba't naman hindi na lang sa isa sa kongregasyon namin? Ba't naman sa akin pa? Pastor pa naman ako. But this is not about me. This is not about my reputation. This is about how we will cling to God even at the most difficult times. Amen? So hindi ibig sabihin where you're passing through difficulties, you will crumble in your faith. Hindi. Habang may sitwasyon ka, lalo kang manahan ng may pananampalataya sa Panginoon. Amen. At pagka yan ay ginawa ng Panginoon, it may be instantaneous, praise God, but if you need to wait, then you wait. You wait. Sapagkat ang ating Panginoon, He is not a liar. Hindi siya nagsisinungaling. Pag sinabi niya na kaya niyang magpapagaling ang ating Panginoon. And I believe that with all my heart. Amen? So if you're here and if you're sick in your body, if you can believe God for healing, you can be healed. Amen. Kaya nga, as many as you can count kung kaya mong magbilang. Parang ganun din yun Kung kaya mong manampalataya, then so shall your offspring be. So shall your prayers be. So shall your blessing be. Kung kaya mong manampalataya sa Panginoon, so shall it be. Be it done to you according to your faith, the Bible says. Amen. So hindi nasusukat ng ating sitwasyon ang ating pag-ibig sa ating Panginoon, pero sakaling dumating man yan, makikita nyo na ang ating Panginoon, higit siyang mas malakas. For greater is He who is in us than he that is in this world. Amen. Kakampi natin ang ating Panginoon. Amen. So let's just bow our heads in prayers. At tayo po ay magtatapos. Sabi po sa Hebrews 6 verse 10 to 12, God is not unjust. He will not forget your work and the love you have shown Him as you have helped His people and continue to help them. We want each of you to show the same diligence to the very end, so that what you hope for may be fully realized. We do not want you to become lazy, but to imitate those who, through faith and patience, inherit what has been promised. Sa pamamagitan po ng ating pananampalataya at ating paghihintay sa ating Panginoon, ay makakamit natin ang ating mga hinihingi. Father, in the name of Jesus, as our heads are bowed down, O God, Father, we thank you for this morning's word, O God. And Father, we thank you, God, Lord, that you are faithful, that you are true, that you are covenant-keeping, O God. Lord, we thank you, Lord, that you will not forget our work, O God. Yung mga prayers, Panginoon, yung aming faithfulness in coming to the church, Lord, yung aming katapatan, Panginoon. Father, we thank you, God, Lord, that at the very end, O God, what we hope for may be fully realized.